or yung snow sa labas nakakaloka. Pupunta pa sana ako ng gym para Mga syalak, good morning! Ba't pa hindi nagko-connect yung camera ko? Ayan, nag-connect na. Tingnan nyo guys, nakakaloka ang snow. Pak na pak. Syalak! Grabe! Ay, ayoko na talaga dito sa Ohio, Day. Nakakaloka. Grabe. As in, coat na coat yung mga sasakyan, Day. Nakakaloka. Uy, ang lamig! Syalak! Pwede kayong mag-halo-halo dito sa mga yellow na to. Tingnan nyo guys. Oo. Syalak. Very depressing. Depressing? Very depressing guys. Umuulan pa ng ng snow. Kakaloko. Sa minto na to. Minto na kayo, Day. Uy. Syalak. Balik na tayo sa loob, Day. Tingnan nyo naman yung sasakyan ko, Day. Siguro worst ito kagabi. Tingnan nyo, coat na coat, Day. Oh. Walay. Coat na coat. Syalak. Syalak talaga. Ay, naku, mag-aalis pa ako ito ng snow. Mamaya. Syalak. Yung sasakyan ko. Sige na mga inday at magkakapi pa ang lola nyo. Later na lang. Syalak! Uy, nakakaano no. Pero yung yung balat natin parang gumaganda pag malamig. Tingnan nyo naman. O, diba? Close na close yung pores. Punta tayo ng Texas Pack. Syalak. Wala. Magiging haggard. Syalak. Ayan. Pack na pack. Syalak. Ayan, hello guys. Good morning. Good morning sa ating lahat. Ayan, nakita nyo naman ang lamig-lamig sa labas ngayon guys. Nagsusnow. Siguro kagabi pa kasi yung full car ko as in nakakaloka. Covered with snow talaga siya. As in nakakaloka. Mamaya lilinisin natin, di ba? Sorry. Nagkakape lang ako ngayon bago ako lumabas para linisin yung aking car or alisin yung mga snow. Ayan, merong nag-comment sa ating last vlog. Ang sabi dito, "Hi Nurse Can, I feel guilty nung hindi ko in-announce yung pag-uwi ko sa Pilipinas. Tight budget kasi. Nung umalis na ako, may nakaalam na kamag-anak nagtampo dahil hindi ko pinaalam. What's your advice for me? Thank you." Okay. Una sa tanan, don't feel so guilty sa sarili mo. Ginawa mo yon kasi meron kang sariling dahilan na tight budget. Ang tanong ko, bakit hindi ka nagpakita sa mga kamag-anak mo dahil tight yung budget mo? Dahil ba sa wala kang nahihiya ka dahil wala kang pwedeng maipaabot? Please don't feel that way. English. Nahirapan tuloy ako, Day. Nakakainis. Kaya nga ba hindi pwedeng maging English yung vlog na to, Char? Sa lang ako eh. Ay, nako, nakakaloka. Visit. Ay, nako, visit. Anyway, wag kang mag-guilty kasi nagawa mo yun kasi meron ka naman sigurong sariling dahilan at napaka-tight yung budget mo. Una, isipin mo muna bago ka umuwi, ano ba yung purpose ng pag-uwi mo? Ako kasi, every time na umuwi ako, I determine my purpose. Ang purpose ba ng pag-uwi ko ay para magpahinga? Ang purpose ba ng pag-uwi ko ay mix ng pagpapahinga at pag-visit sa mga relatives? Usually, pag ganyan, double purpose, tumatagal ako ng mga 2 to 3 weeks. Pero, kapag mga 3 weeks ganyan. Pero kapag more on relaxation lang, I just wanna see my mother, siguro mga 10 days or 12 days lang.
So, wala masyadong time. So, ini-explain ko, kapag may nakaalam at may nagtanong na pumunta ako sa Pilipinas, yes, pumunta ako ng Pilipinas po. Pero, napaka-tight ng schedule at wala halos akong time para mag-visit isa-isa sa mga kamag-anak or close relative titas and titos ko. So, don't feel so guilty. Okay. Kasi, for example, kung hindi mo na-visit yung mga pinapahalagahan mong tito, tita, or mga tito, tita na pinahalagahan ka noon nung walang-wala ka pa, try to visit them the next time na pupunta ka ng Pilipinas. Okay? Kung nagtampo, temporary lang yan. Okay? Makakabawi at makakabawi ka pa rin. The next time that you visit the Philippines, the next time na magbakasyon ka, try to visit them. Okay? Try to bring something for them na hindi naman kamahalan. If, for example, meron nasabi na or may narinig ka sa ibang tao, hindi man sinabi sa'yo ng harap-harapan, meron kang narinig na parang si ganito, ganyan, nagregalo ng hindi mahal or walang kwenta yung binigay, wag mo nang bisitahin the next time. Pero, masama naman yung parang hindi ka mag-try na bumisita sa mga tito-tita mo and then, mag-abot lang ng konti, 'di ba? Here sa abroad, I believe you are blessed enough na in terms of monetary compensation, in terms of good life with them, you are more than blessed compared to these people, for sure. So, mag-share ka ng kahit konti, 'di ba? Kahit konti or hindi mo kailangang magbigay ng mga mamahaling regalo. Okay? If they will appreciate kahit hindi siya mahal, it only means na mas mahalaga yung presence nila kumpara sa material na bagay na ipinibigay mo. Kung hindi nila ma-appreciate, move on. The next time that you visit the Philippines, magtago ka na lang sa hotel. Char! O siya, sige na guys, maglilinis pa ako ng kotse ko. Kasi, parang may lalakarin ako ngayon. Char, may lalakarin ba? Let's see. Ayan guys, covered pa rin siya ng new guys, oh. As in. Ito wala na. Ano na. Kasi natin. Ano na siyang Pero as in, makapal pa rin yung sa taas. Matutunaw din naman siya, pero mas maganda kung alisin na natin. Diba? Pak! Shellac! Pak shit. Diba? Ano pa rin siya, day? Covered pa rin siya ng ice. Pak! Shellac! Hindi sana ako mag-aano. Kaso, baka hanggang tomorrow pa tong ice na to eh. Maganda na yung maalis na siya. Pak. Tingnan nyo guys. Pati likod. Wala. Pag snowy talaga. Sana bukas ay na. Sana bukas ay mag-sunny na. Ayokong pumasok ng ganitong weather. Shellac. Ayan. 2 o'clock na ngayon, day. Nakakatamad pumunta ng gym kasi ayan. Shellac. Dati kapag ma-snow na ganito mga beshi, hindi ako tumatagal. Pero hindi naman sobrang lamig ngayon. As in, halos magka-frostbite na ako. Mas malala siguro sa February. Kailangan lumabas tayo ng Ohio sa February. Diba? Para bongga na. Para hindi natin masyadong ma-feel na nasa Ohio tayo. Shellac. Nakakainis, no? Shellac.
Shelak talaga. Hello guys! Shelak. Ayan, magpa 5 o'clock na ngayon. Nakuha ko na rin yung mga labahin ko. Nakatapos ko lang magtupi ng iba kong mga gamit. Nagme-merienda lang ako ngayon. Merienda ko ay dumplings. Ayan. Na nabili ko lang sa Costco. Gi-fry ko lang. Hi. Bukas may pasok na ako after 3 days off. Alam nyo guys kung ano yung... Ba't di ba nakakonect yung mic ko? Nakakaloka. Parati ko itong nakakalimutan. Pero comment down below nga kung okay naman yung audio or malakas naman yung boses ko. Yun nga lang kasi ang pagkakaiba ata is that yung mga noise sa paligid ay nami-minimize at nakapokus lang yung sound sa boses ko kapag naka-mic ako. I think yun yung difference. Ayan, bukas may pasok na tayo. Isa sa mga na-appreciate ko kapag hindi ako nag-o-overtime is that sobrang relax ng buhay, hindi ako nai-stress. Yes, nasabi ko nga dati sa aking vlog that sabi ko wala naman akong gagawin sa bahay. But ako magsistay sa bahay? Eh di overtime ko na lang. Mali pala yun. Ayan, di ba? Inaamin ko yung mga pagkakamali ko. Mali pala yun. Kasi, though single tayo, wala naman tayong uuwi ang pamilya, wala naman tayong mga anak or asawa na kikemehin. 'Di ba? Pero single man o hindi, kailangan mo ng sapat na pahinga and work-life balance. 'Di ba? So ngayon ko lang na-realize kung gaano kasarap yung work ko at gaano ako kaswerte na nandito ako sa Amerika kasi merong work-life balance, 36 hours per week lang yung trabaho. Tapos yun nga, 4 days yung off every week. So, konti yung duty kumpara sa konti yung duty kumpara sa off. Marami yung off, in short. So, sobra ko siyang na-appreciate ngayon. Kasi dati, parati akong nagmamadali, paspas kong paspas, OT ng OT, tapos OT ng OT para mag-travel. Naisip ko, pwede naman akong mag-OT mas isa sa isang buwan or dalawa sa isang buwan. Maximum na. Kasi, naisip ko, sa bills ko ngayon, at saka sa, sa bills ko ngayon, at saka sa sa bills ko ngayon, tsaka sa tinatanggap kong sahod, pwede ako mag-travel kahit hindi ako mag-overtime. So, yun yung naisip ko. I mean, sayang yung panahon or sayang yung time, pero hindi siya sayang kasi ginugugol mo nga yung rest para sa sarili mo. 'Di ba? Para sa, para sa katawan mo. Natutulog ka ng maayos, kumakain ka ng maayos, nagpapahinga ka, nagkakaroon ka ng break pagdating sa trabaho. Diba? Yun naman yung mahalaga always. Diba? So, yun yung napagdesisyonan ko. Sabi ko, next year, hindi na ako mag-overtime ng sobra-sobra. Ilalaan ko yung time ko para sa sarili ko. I mean, yung pera, andyan lang yan. Pwedeng kitain, pwedeng pagtrabahuhan. Pero ang health mo na sinisira mo sa tuwing hindi ka nagpapahinga or sobrang stress ka na, ay hindi na maibabalik. 'Di ba? Mahirap nang ibalik ang nasirang cell sa katawan natin or ang nasirang organ o kaya yung time na nawala sa'yo. Okay? Sabi nga nila, there is more English. Diba? More, anong tawag dito? Makalimutan ko, diba? Hindi ko ini-edit yung mga vlog ko. Sabi nga nila,
mas may life after ng, ano ba yun? Mas may life after ba ng ano? Bukod sa trabaho, 'di ba? Dapat hindi mo gawing life yung trabaho. Sarap. Sarap ng kape. May nag-ask pala kung ano yung kinakape ko daw. Dati Folgers, pero ngayon, ano na lang, ang kinakape ko na ngayon ay Tim Hortons. Trinay ko yung Tim Hortons. Masarap naman. Nabili ko siya sa Costco. Malaki na. Siguro 3 pounds. 3 pounds siya, tapos $18. Sana tumagal ng mga 2 buwan o kaya 3 buwan, no? Nag-iisip-isip pa ako sa bibilhin kong coffee maker. Mahilig kasi ako mag-coffee, guys. As in, sobra. Siyalak. Sa mga new subscriber ko pala, sabi nila they're from California, ganyan-ganyan. Ay, naku, bongga. Sana makabisita din ako. Doon wala akong balak na magtrabaho sa California kasi nga, parang hindi ko kakayanin yung competition or sobrang pagka-competitive ng mga nurse doon. Okay na ako sa Texas. Charis lang. Char lang. Nakakaloka. Okay na ako sa day? Sa Texas. O siya, sige na. See you later. Tapos kung magmerienda pa, mag-gym ako. Guys, tingnan nyo, nakakaloka. As in, nag-snow na naman dahil. Nakakatamad to pumasok. Ay. As in. Woo! Nakakaloka dahil. Ay. Mag-ano pa sana ako. Anong tawag dito? Mag-gym pa sana ako ngayon. Pupunta ako ng gym kaso. Ay, naku, nakakaloka mga beshi. Parang tinamad na ako sa lamig ng panahon, day. How I wish meron akong mga bubuhatin dito. Bubuhatin? Siguro mag-push up na lang ako, day. Kasi baka biglang sumama yung pakiramdam ko bukas kapag hindi ako nakapag-workout ngayon. Nakakaloka. Char! O hindi nakakita ng lalaki. Char lang. Hindi naman. Push up na lang siguro dito sa bahay, day. Ay, and then after that, kain, and then tulog na after. Kakaloka, sana naman matunaw yung snow. Kakaano naman, kailangan kong gumising ng medyo maaga-aga bukas para linisin yung aking car or alisan ng snow maski pa paano. Ito yung nakakatamad dito pag snow. How I wish meron akong garage na yung car mo hindi malalagyan ng snow, 'di ba? Mas bongga 'yun. Kaso wala eh. Hindi masyadong kabonggahan yung ating apartment, so walang garage. Shalak! Sige na. Hello guys, Shalak. Ayan, 11:30 na ngayon and nagli-late lang ako. Late dinner. Mamayang mga 2:30 yung tulog ko. So hopefully, sakto lang. 12, 1, 2, mga 3 hours before. Ito na yung ko, last meal. Nga pala, nakareceive ako ng message from one of my subscriber. Hindi ito sa sa page ko ata. Hindi ko naman masyadong sineseryoso or ina-uploadan yung page ko na yon. So, if you can chat me, Joy, again, doon sa if you wanna chat me or message me if you have question, you can chat me in my personal Facebook account, which is Can Masaryk. Can Masaryk, K-H-A-N-M-A-S-A-R-I-K. Ang sabi niya, Sir, I am so happy kasi nabigyan na po ako ng ID. More power po sa inyo. Always po ako naka-follow sa YouTube mo. Sir, pa-shout out po. Joy from Davao. Hi, Joy. Thank you so much sa palagi mong panonood ng
vlog ko. Kahit hindi naman masyadong kabonggahan. Char! Shalak! Thank you so much. Ayan. Inopen ko pa yung page ko para lang sa kanya kasi bira ko lang ino-open yun. Kasi nga, hindi ko rin kasi masyadong ginagamit. Kinakain ko ngayon, sinigang na manok. Kunin ko yung ko. May natira pa akong dumplings. May natira pa pala akong dumplings. Shala. Harap. Ayan. May nagtanong pala sa akin kung meron daw ba akong balak na bumili ng bahay. Sa ngayon, wala. Kasi hindi ko pa alam kung saang states ako mananatili. Priority ba yon? Hindi. Kasi, ang pera ko, or ang capital, or yung, aside from my savings and emergency fund, ay pinagkakakitaan ko ngayon. Kung saan man, secret na lang. Char! Diba? Hindi naman siya nakatag. Lahat, yung mga pera ko naman, hindi naman siya yung parang nakatago lang sa bangko at nagde-depreciate. Diba? Ang cash lang na meron ako ay yung sapat na emergency fund tsaka yung savings ko. Yun lang. That's it. The rest are all in investment. Or, basta pinagkakitaan ko siya, yun. So, sa ngayon, wala akong balak na, bumili ng bahay. Lalo na kung yung mortgage ay napakataas. Ang take ko dito is that, yes, sometimes yung mortgage mo ay mas mura pa kaysa sa rent mo. Pero in my case, napakamura ng rent ko. Kung ang rent mo ngayon ay $3,000, tapos yung possible mortgage mo ay $2,000 lang, edi magbahay ka. Pero ang tanong, sa $2,000 na mortgage na binabayad mo, magkano doon yung napupunta sa equity ng bahay? 'Di ba? Malay mo 300 lang pala. Kasi ang laki ng napupunta sa interest, surcharge, mga insurance na dapat mong bayaran doon mismo na nakapaloob sa iyong mortgage every month. So, for the first 15 years, halos lahat ay napupunta lang. Yung mortgage mo, yung total mortgage mo per month or per year, ay napupunta lang sa saan? Ay napupunta lang sa, hindi siya napupunta sa principal ng loan mo. Napupunta lang sa interest, napupunta lang sa insurance, napupunta lang sa kung saan-saan. Diba? Mga charges and tax. So, hindi rin for me, wala. Hindi ko gustong bumili ng bahay for now. Kung siguro family of 4 or family of 5 ako, pipiliin kong kumuha ng bahay. Kasi, napakataas ng babayaran kong rent. Kasi nga, kailangan kumuha ng 2 hanggang 3 kwarto or 4 na kwarto na apartment. Pero, mag-isa lang naman ako. As in, maski 1-bedroom apartment o kaya maski studio pa, okay lang sa akin. So, ito lang ang parati nyong iisipin. Kung feeling ninyo ay mas mataas yung rent ninyo kesa sa possible mortgage ninyo, kumuha kayo ng bahay, diba? Hindi yung sasabihin nyo lang, ay, sayang yung rent. Sayang yung rent. Ay, marami na naman marami na naman magagalit. Sayang yung rent, 'di ba? Kung mataas yung binabayad mo sa renta kaysa sa mortgage mo. 'Di ba? Kung mag-isa ka lang naman, single ka, o kaya mag-asawa kayo, pwede naman kayo sa isang kwarto. Tapos, yung kinuha ninyong bahay ay
dalawahan or 3/4. Diba? Sa mga parating pa lamang, isipin nyo ng paulit-ulit na dapat lahat ng desisyon nyo, lahat ng bibilhin nyo, lahat ng iaangkop ninyo sa inyong pangangailangan. Hindi yung iaangkop ninyo sa pagpapa-impress. Char! Mano naman ako. O siya, sige na mga inday. Hanggang dito na lang. See you tomorrow. Bye-bye. Shalak. Pak! Dami naman magagalit.